Wow, dami. Sana palaging ganito, marami. Pero talagang kinakabahan ako pagka dito ako nakatayo, alam niyo, sa totoo lang, pagka pumupunta kami sa, pagka nag, pag nagmimiling ako ng patayo, hindi ako natatakot. Kahit ang daming tao. Pero pagdating dito, syempre, kinakabahan ka kasi lahat ng andito ay mananampalataya na. Amen? Sa labas, hindi lahat. Kaya kailangan maging porsigido ka. Maging matapang ka. Pagdating dito, sigurado, tatapangan ko na rin. Okay? Sige man ngayon po, ang tagal ko na pong hindi nakapag-speak, no? Ilang buwan na. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pinagkaloob mo na kalakasan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil dumating kami sa panibagong taon na may kalakasan, Panginoon. Bagamat, Panginoon, may mga mahal kami sa buhay na hindi na namin makikita sa taong ito, ay alam po namin na kayo po ang Diyos ng mga patay at Diyos ng mga buhay. Maraming salamat, O God, dahil pinagkakatiwala mo po sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kaya Panginoon, patuloy po kami nasasamba, mananalig at magtitiwala sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang dalawang bersikulo lang, no? At ito ay isa sa mga plano ng Diyos. Napakagandang plano ng ating Panginoon. Ito ay mababasa po natin sa Colossians 2, verse 6 to 7. Ito po ang sabi dito. Verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Basahin ko muna po sa Tagalog. Babasahin ko ulit to, pero di ko na uulitin. Tutuloy-tuloyin na natin po ito, no? Ito po yung pamumuhay na nais ni Pablo, na sinabi ni Pablo sa mga Colossians, no? Sabi po, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumagana sa pasasalamat. Dito po, ang title po natin ay Great Plan for Growth. Believing is just the beginning. Believing. Siyempre, pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ay doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa ang ating salvation. Salvation begins with believing. Faith opens the door to eternal life. Amen? Ang ating pananampalataya ay yung nagbubukas sa ating eternal life. Grace and faith make multiply miracles possible. Totoo po yan, mga kapatid. Ang grasya ng Panginoon at ang ating pananampalataya ay yun yung nagmumultiply o yung dumarami yung mga miracles. Posible po ito. Posible lahat makamtan natin ang mga miracles na yan. Grace and faith are an earned gift from God
Ito ay mababasa rin po natin sa Ephesians 2, verse 8 to 9. And brothers and sisters, this great gift makes Christian growth a normal experience. Ito po yung pag-uusapan po natin. May tatlong bagay pa po na ihatid sa inyo para po malaman po natin ano nga ba yung great plan ng ating Diyos sa atin para sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Una po, growing Christian Church. Dito muna tayo. Ano lang na po natin ito. Ano? Visualize this congregation on move for God. Tingnan po natin, no? Imagine natin kung ano nga ba yung fruit ng isang congregation o sa isang church kung ang mga mananampalataya ay gumagawa o nag-move para sa Diyos. Kasi po, ang Diyos ay nag-move din yan para sa ating mga mananampalataya. Kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo gagalaw, ang ating kongregasyon ay hindi magiging ganito. Di ba? Puno. Lumalabas tayo para maghikayat. Lumalabas tayo para mag-disciple. Yun po yun. Yun po yung sinasabi dyan na move for God. Yun po yung ating gagawin. Mag-move tayo para sa ating Panginoon. Hindi yung move na ay tinutulak lang, yung gagalaw lang. Tapos wala na. Hindi po yung ganon. We have to move to increase our Sino? Our church and congregation. Okay. See a company of Christians without bitterness and anger. Tingnan po natin to, no? Tingnan natin yung isang Christian sa kumpanya pa lang, sa isang kumpanya pa lang, pag mayroong mga yung ampalaya, mayroong galit, pag may nakikitang maganda sa kapwa, parang nagagalit siya, nainggit siya, o hindi parang talaga totoo yun, na nangyayari po yun. Kung ano yung nakikita ng isang tao sa'yo, ay dapat ako rin. Ganyan. Di ba? Ngayon po, sa loob ng isang church dito sa atin, dapat walang bitterness, walang bitter, walang anger. Pwede tayong magalit kung kailangan. Pero ibain natin ang sitwasyon, magkaibang sitwasyon lagi yan. Iba yung church, iba rin yung kumpanya. Dahil sa kumpanya, may limitasyon ka. Pero sa church, parang wala, di ba? Pero mayroon din, kunti na. Without bitterness, Christians without bitterness and anger, ay napakasarap po yan na isang pagkakaisa ng mga Kristiyano. Imagine a church full of people who care for the lost. Kanina kinanta natin yun, na Christ came and take the lost. Diba? Take the lost. Tayo rin. Imagine natin yun. Dito sa atin, sa church natin, mayroon tayong nangunguna. Diba? Kinukuha niya yon. Kinukuha niya tayo. Kinukuha na tayo. Inaalagaan niya tayo. Siyempre, alagaan mo rin.
Bilang isang church, pag inalagaan ka, alagaan mo rin kung sino ang nag-aalaga sa iyo. Hindi yung sasaktan mo ang nag-aalaga sa iyo. Neighbor, nagagawin po natin yun. Dahil kung ganyan ang gagawin natin, kapag aalagaan natin ang nagmamahal sa iyo at nag-aalaga rin sa atin, ayun po ang pagmamahal din sa Diyos. Yun po yung paglakad kasama ang Diyos. Okay? A church full of people who care for others. Tayo yun. Dapat maging tayo. Katulad ngayon, di ba? Puno, marami. Every time na andito ako sa taas, I pray. Tuwing gabi, iniikot ko tong church na to. Hinahawakan ko yung mga upuan na nawa, maraming uupo. Although na may kulang pa rin. Pero lahat, yan po ay pinapanalangin ko tuwing every Sunday ay mapupuno ang ating church. Dahil doon nating malalaman kung tayong lahat ay nagkikare doon sa loss ng mga kapatiran, ay lalong magagalak ang ating Panginoon. Amen? Minsan, hirap tayo pag napapabayaan na natin ang ating ministry. How can this miracle take place? Si Apostol Pablo, sabi niya, we must get back to the beginning. As you receive Christ Jesus the Lord. Siyempre, pag naglolos din yung pananampalataya, ay bumalik ka nung nakaraan. At i-declare mo kung kailan, kung bakit mo na-receive si Christ na bilang iyong Panginoon. Diba? Jesus, the Lord. This was Paul calls to return to the starting point, starting place. When he first became Christian, ibig sabihin, pag tayo ay nag-struggle na, balikan natin kung kailan natin ni-receive ang ating Panginoon. At doon natin malalaman na ang Diyos, ang ating Panginoon, ay totoo sa ating buhay. Amen? So walk with Him ulit. Again. Tagalog pala yun. So walk in Him again. Kung hindi mo na siya kasama ngayon, dapat balikan mo ulit yun para maging kasama. Sumabay ka ulit, magpakarga ka ulit sa Diyos, sa Panginoon, para hindi ka na mahirapan at maligaw. Patasin po natin ang ating pananampalataya. Let faith soar, rise high, and the best will be yet to come. Amen? Kapag mataas po ang ating pananampalataya, lahat ng magaganda ay makakamtan natin. Sabi nga kanina, yung mga testimony, mayroon ka pang gagawin. Yes, mayroon pa tayong gagawin.
Yes, may nawala sa atin. Yes, may pumalit. Dahil tayo ay nakadikit, nakasama ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy po mga kapatid, huwag nating iiwan ang ating Panginoon. Kapag siya po ang ating kasama, hindi tayo mawawalan. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. Hindi tayo mawawalan. Pangalawa, mabilis lang po ito. Growing in good direction. Ayan. Ito. Kailangan po mga kapatid, yung good direction, yung ating paglago, kailangan good direction. Growing through walking like Jesus. Amen? Kailangan katulad natin ang ating Panginoon sa kung anuman ang mga ginagawa ng ating Panginoon. Anuman ang ating lakarin. Hindi naman ibig sabihin yung kung ano ang ginawa ng Diyos. Di ba ang Panginoon, pagka mayroon siyang nagpaparusa siya, magpaparusa rin natin tayo. Hindi. Diyos yun, Panginoon yun. Itinutuwid niya tayo. Pero ang tao, hindi niya kayang ituwid ang iba. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating lumuhod sa Diyos upang siya mismo ang magtuwid sa iba. Amen? Basahin po natin ulit. Babasahin ko ulit. Verse 6. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, Jesus, na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Napakasarap po mga kapatid na lumakad gaya ng ating Panginoon, yung katulad niya. Yung pag-ibig niya, pagmamahal niya, pagbibigay niya ng pasensya, gayahin po natin yun. Hindi tayo magkakamali. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kung titingnan natin mga kapatid, andito tayo ngayon. Dahil may pag-asa. Lumalagad tayo tulad ng ating Panginoon. Lumalagad tayo kasama ng ating Panginoon. Amen? Diba? Growing through walking like Jesus. Christ is our perfect example. Gusto ko lagi idinidiin po ito. Kasi ayaw kong lumayo doon sa ating pinag-usapan kung sino ang ating sasambahin. Kung sino ang ating kasama. Iiwanan tayo ng ating pamilya. Darating ang panahon na yan. Pero ang mayroong isa kasama na hindi aalis sa atin. Christ is our perfect example. Perfect. Hindi sinabing pwedeng maging example. Sabi na perfect. Working like Jesus will draw others to Him. Ito yung maganda rin po ito mga kapatid. Maganda ito. Sa ating pamumuhay,
Hindi ibig sabihin pag walking, naglalakad ka ng naglalakad. Doon sa pamumuhay natin yan. Kung tayo mamumuhay ayon sa kalooban ni Kristo, ay mailalapit natin ang iba sa Kanya. Sa ngayong panahon, maraming Kristiyano. Minsan na pag-aaralan namin yan, Christian. Yung Christian siya paglinggo, pag kinabukasan, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado, ay hindi na Christian. Yung pamumuhay nakikita sa kanya. Paano yung mga kapitbahay mo na hindi pa Christian at nakikita kung ano yung pamumuhay mo? Ano yung isinasabuhay mo bilang isang Kristiyano? Huhusgahan ka. Sasabihin nila sa'yo, at di ba Christian yan? Ay di ba born again yan? Bakit ganyan? Puro ganyan. Di ba, mga kapatid? Kung ano ang tinanggap natin dito sa loob ng church, kung ano ang itinuro sa atin dito sa loob ng church, na ayon sa pamantayan ng ating Panginoon, ay yun po ang gawin natin hanggang sa ating bahay. At doon natin makikita, mga kapatid, mayroon at mayroon tayo mga kaluluwa na mailalapit sa ating Panginoon. Amen? Growing through being rooted in Jesus. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Rooted. Naging example po yan, ina-example po yan ni Apostol Pablo doon sa mga kahoy, punong kahoy, tree, ng ang ating pananampalataya na rooted, nakaugat. Ibig sabihin, pag nakaugat, nakabaon sa lupa, hindi yan matutumba. Ano yung pinaka matibay na punong kahoy? Akasya. Akasya. Marami nang nakaugat dito. Si Pastora Pin nakaugat. Yan, akasya. Napakatibay. Tatay Lito, Sister Opie, matibay na. Kasi pagdating ko dito, sila na yan eh. Pastor Sunny, mga akasya na yan. Tignan nyo ang akasya. Hanggat hindi pinuputol ang akasya, hindi siya namamatay. Hanggang ngayon. Nagkakaroon na ng butas yan sa ilalim. Buhay pa rin. Di ba? Ano, gusto nyo maging akasya? O ayaw? Amen. Ako gusto kong maging akasya. Puno ng akasya. Kasi yan ang pinakamatibay, pinakamatatag na kahoy. Napakaraming ugat. At yung mga ugat na yan, ay siya yung nagpapatibay sa kanya. Ganon din, mga kapatid. Dapat maging ganon tayo, matibay. At pagdating ng panahon, yung puno ng akasya, napunta tayo sa puno tuloy. Okay. Yung puno ng akasya, alam niyo kung ano yung mga galamay niyan? Malawak. Ano yung ibinibigay? Bubong. Silong. Doon pinapasilong ang mga mananampalataya na baguhan. Care.
caring, inaalagaan. Ang puno ng akasya ay nag-aalaga yan. Masarap lagyan ng duyan, masarap lagyan ng upuan. Sa probinsya, ginagamit yan sa pagpipiknik. Dahil mayabong ang kanyang sanga at dahon. Amen? Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang nais niya, tayo ay rooted sa pananampalataya, sa paggawa, sa pagsunod, sa pagmamahal, at pasasalamat, pagtitiwala sa Kanya. Amen? Pinagpagan po natin ating Panginoon. Increasing daily in our knowledge of Him. Ito po minsan ito nawawala sa atin, yung pabanjing-banjing lang tayo, parang ayaw natin basahin yung ating Biblia, ayaw natin pag-aralan kung ano ang sinasabi ng Diyos, ayaw natin alamin kung anong kabutihan ay dinudulot ang pagbabasa ng Biblia. Kasi minsan mayroon tayong nababasa na tayo mismo ang tinatamaan. Kaya minsan pag yun ang nabuklad natin, ay, di ko na ituloy kasi tinamaan na ako. Doon na tayo tinatamad na magbasa. Hindi tayo nagdadala ng Biblia. Ayaw natin makibuklat. Increase po natin mga kapatid, araw-araw. Huwag tayong matakot. Huwag po tayong matakot na buklatin ang Biblia. Basahin ang Biblia. Anuman ang mabasa natin dyan, masakit man o mabuti. Bakit? Ilang beses sinabi ng Panginoon na huwag kang matakot sa Biblia. Ang isang taon, ilang araw? 365 days. Andoon din si Biblia yan. 365 days, 365 words. Sinabi ng Panginoon, nakasulat sa Biblia, fear not. Huwag tayong matakot. Bakit andun yun? Bakit palagi yan? Everyday yan. Kasi, kasama natin siya. Kasama niyo siya, kasama ko, kasama natin lahat. Palagi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin. Pangatlo. Mayroon pa. Ito pa. Choosing to follow Him, established in the faith. Kailangan piliin natin siya. Siya yung piliin natin para ma-establish natin ang ating pananampalataya. Mahirap piliin yung ibang tao o dumipindi ka doon sa pananampalataya niya. Ganito na lang. Kumare, pare, magsimba tayo. Sabi ka na. Ikaw na lang pare, pakisama mo na ako sa iyong panalangin. Yun eh. Yung yung pakisabay. Pwede ba yun? Pwede ba yun sa Panginoon? Hindi, di ba? Paano yung salvation nun? Makikisabay din? Makikiride din? Hindi po. Sana lang yan. Ano pa yung nira-rights lang dyan sa mall. Yun lang yun. Pero yung pananampalataya, hindi natin pwedeng pakisabay. Kailangan tayong sumabay, para ma-establish din yung kanilang pananampalataya at ang ating pananampalataya. Yan po yan. Kunti na lang. Letter C. Growing through thanksgiving. Alam nyo, napakaganda po ito. Yung
pasasalamat, yung nag-grow tayo doon sa pasasalamat. Huwag natin pasalamatan yung tao na nagbigay sa atin. Palagi natin sabihin, salamat sa Diyos, may taong ganito. Salamat sa Diyos, may nagbigay sa akin ng ganito. Salamat sa Diyos, may nagmahal sa akin ganito. We should be ever praising, never faulting. Magpuri tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Panginoon. Itas natin ang ating mga kamay. Hindi yung ating bibigay naka-pouting. Ano ba yung pouting? Ako gano'n. Nakasibangot. Tapos, yung kanyang labi dito minsan, nakagano na, annoying face. Di ba? Pagka man nabalitaan tayo na magandang nangyari sa ating kapwa, sa halip na purihin ng Diyos, dahil mayroon akong kapitbahay na gumanda ang buhay. Purihin ng Diyos, dahil yung kaibigan ko, nakamtan niya ang kanyang hinahangad sa buhay. Purihin ng Diyos, dahil mayroong magbibigay sa akin ng pagkain mamaya. Hindi yung pag nakita natin, Hindi mo alam kung saan niya kinuha yan. Hindi natin alam kung anong ginawa niyan. Di ba? Matatawag po ba natin yun na lumalagad tayo sa Panginoon? Tulad ng Panginoon? Hindi. Pero pag tayo nagpupuri, yun ang totoong lumalakad sa ating Panginoon. Nakasama siya. And next. Okay. We are to demonstrate faith, not fear. Yan, mga kapatid, ito yung palakasan to eh. Papalakasan tayo. Kailangan tayo, sa buhay natin, nadidemonstrate na natin yung pananampalataya, hindi yung takot. Kailangan natin i-uplift yung mga kasama natin na nadadown. Yung humihina. Kailangan natin palagi i-declare sa Kanya, kasama natin ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man yung nararanasan natin ngayon, kasama natin ang Diyos. At hindi pa rin niya tayo pababayaan. Ganun. We are to be praising in grace. Mga kapatid, we are to be praising in grace. Not grumbling and crawling. Yung bulong-bulungan, nito yung nagreklamo, yung andyan na sa tabi, umuungol-ungol kung ano yung mga sinasabi, di mo maintindihan. Diba? Hindi natin may papakita na tayo ay walking with Jesus in Christ. Kasi kung may ugali tayong ganyan, praise Him. Magpuri. Palagi tayong magpuri. Huwag tayong magbulungan. Huwag tayong magreklamo. Magrereklamo tayo doon sa ating katabi. Magpuri po tayo. Lalo pag mayroon tayong nakikita na mabuti sa ating kapwa. Bakit po? Bakit kailangan natin magpuri? Upang sa ganun tayo magtagumpay. We should be always triumphant, never troubled over trifles. Yung walang kabuluhan yan. Mga kapatid, kailangan palagi tayong magtagumpay.
Habang kasama natin ang Diyos, nagtatagumpay tayo. Siyempre hindi tayo pababayaan. Kaya kailangan natin magtagumpay. Pinagtatagumpayan natin lahat yan. Always triumphant. Huwag natin bigyan ng oras yung mga walang kabuluhan. Bagay. Kasi minsan yan ang nangyayari. Sa halip na mapagtagumpayan natin ang ating ministry, yung ibang side, nais magtagumpay. Pero pagka na overtake na siya ng isang kasama, yun na yun. Sila na ang nag-uusap ng walang kabuluhan. Magkaisa, united, dapat tayo para sa ating Panginoon. We move to God. Bakit po mga kapatid? Last na po yan. Bakit kailangan natin magtagumpay? Kasi Christians should be the most positive people on earth. Agree kayo dyan? Amen? Ay, parang hindi kayo agree. Most positive people. Dapat maging positive talaga tayo. Positive. Alam niyo, dagdagan ko na lang ng isang testimony. Yung pamangkin ko, bago siya namatay. Lahat ng mga dinaanan niya, alam na namin nahirapan na siya. Pero hindi pa rin kami tumitigil mag-pray. Positive. Positive. Tuloy-tuloy ang prayer namin. Yung prayer na yon, talagang nagtitiwala kami na pagagalingin siya ng Diyos. Pero mga kapatid, pinagaling naman siya talaga. Naniniwala po kayo? Wala siya pero pinagaling siya. Kaya sinabi kong pinagaling siya ng Diyos dahil siya kasama na niya. Ayaw na ng Diyos na makita pa ang magulong mundo ng aking pamangkin. Pinagaling na siya. Ganun ang Diyos. Positive pa rin. Kahit wala na siya, nagpapasalamat pa rin tayo. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos na hindi pa rin niya kami iniwan. Ganun din tayo mga kapatid. Kahit anong mangyari sa atin, pamilya, maging positive pa rin tayo. Dahil tandaan po natin, pagkasama natin ng Diyos, pag nakaugat ang ating mga pananampalataya sa ating Diyos, pag tayo lumalakad kasama ang Diyos, napakasarap pong mabuhay. Ang kinin po natin yan, Christians should be the most positive people on earth, sa mundong ito. Tayo mga Kristiyano ay positibo sa lahat ng bagay. Dahil kasama natin ang ating Panginoon at hindi niya tayo iiwan. Amen? Tapos na ako. Kanina napakaganda yung mga kanta. Pwede bang bago ako sabihin ng conclusion ko? Sige, basahin ko muna yung conclusion. Ilagay mo na. Conclusion. Will we be effective witness for our Lord? Tanong po yan sa atin lahat.
just starts with receiving Christ as Lord and continue a constant part of your daily life as a sign of your growth. Amen. Amen. Ito po yung sign. Kailangan po natin paging rooted upang tayo po ay mag-grow sa ating buhay. Thank you. Salamat po. At tinatawagan ko muna yung ating mga praise and worship team kasi mayroon po tayong kakantahin. Kantahin po natin lahat ito, mga kapatid. Dahil itong kantang to, palagi kong kinakanta rin po ito. Every time na mayroong dumating na maganda, every time na may dumating na hindi maganda, every time na may mga pagsubok, ito pa rin ang aking kinakanta. Tayo po tayong lahat. pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Manalangin po tayo, dakilang Diyos sa magbanal na makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin. Maraming salamat at kahit kailan hindi mo kami iniwan. Sinasabayan mo po kami palagi sa aming lakad. Hinahawakan mo po ang aming mga kamay upang kami, Panginoon, ay hindi madapa. Upang kami, O Diyos, ay hindi mahirapan sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya. Biyaya ng kagalingan, biyaya ng kalakasan, biyaya ng pag-ibig, biyaya ng mga bagay na aming kinakailangan habang kami nabubuhay sa mundo ito. Alam po namin, Panginoon,
ng mga bagay na na-prepare mo na sa amin ay naghihintay na lang sa amin sa tamang panahon. Maraming salamat, Ama, sa pagpapahiram mo sa amin ng aming buhay at aming mga pangangailangan sa mundo ito. Salamat, O God, sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit mo upang makapagpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, ng bawat kaluluwa na narito ay pagpalain niyo po anuman, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, anuman, Panginoon, ang kanilang mga iniisip, Panginoon, anuman ang kanilang mga panalangin, Ama, ay pagkaloob niyo po sa kanila. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.